Nagsisimula pa lang lumitaw ang matinding epekto ng digmaan sa gitnang silangan para sa Estados Unidos. Habang nabigo ang negosasyon ng Estados Unidos at Iran, sinigil ng mga Arabong Sheikh si Donald Trump para sa gastos ng digmaan. Ipinahayag na ang United Arab Emirates na naapektuhan ng pag-atake ng Iran ay nakipagkonsulta sa mga Amerikano tungkol sa pinansyal na suporta kung lalala ang krisis sa bansa dahil sa digmaan kontra Iran. Hiniling ng UAE kay Donald Trump ng agarang tulong na hindi kailangang bayaran. Kung tatanggi si Trump, lilipat sila sa Chinese yuan. Mukhang simula pa lang ito at ang UAE ang unang humingi ng pera kay Donald Trump. Dahil ayon sa mga ulat, dati nang humiling ang Iran ng kompensasyon mula sa 5 pangunahing bansang Arabo dahil sa kanilang paglahok sa digmaan. Ngunit nagbigay na ng pahiwatig ang mga bansang ito na ang lahat ng bayarin ay dapat sagutin ng Estados Unidos ng Amerika. Sa ganitong sitwasyon, nagsimulang aktibong kwentahin ng mga bansang Arabo ang kanilang pagkalugi sa digmaan marahil bilang paghahanda ng singil kay Donald Trump. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Talakayin natin ang paksang ito ng magkakasama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel at mag-like. Mag-comment sa episode na ito at mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News. Ang link ay nasa video description. May mga link din para suportahan ang YouTube channel na ito. Lubos akong nagpapasalamat sa anumang donasyon o sponsorship. Ngayong araw, nalaman natin na nagsimula na ang United Arab Emirates ng konsultasyon sa Estados Unidos tungkol sa posibleng pinansyal na suporta kung humantong ang digmaan laban sa Iran sa mas malalim na krisis para sa bansa. Ang pinuno ng Central Bank ng United Arab Emirates na si Khaled Mohammed Balama ay tinalakay noong nakaraang linggo sa Washington kasama si US Treasury Secretary Scott Bessent at mga kinatawan ng US Federal Reserve ang posibilidad ng agarang pag-access sa dollar liquidity sa pamamagitan ng swap line. May katuwiran ang pangamba ng United Arab Emirates sa matinding dagok sa ekonomiya at pag-alis ng mga mamumuhunan na dati ay tinuturing ang Emirates bilang isang ligtas na jurisdiksyon. Tinamana ng sigalot ang isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng dolyar ng bansa, ang pag-export ng langis sa pamamagitan ng kipot ng Hormuz at bago pa man ipatupad ang tigil putukan noong Abril, 17 malakas na hinatake ng Iran ang Emirates. Batay sa datos ng Ministeryo ng Depensa, mahigit 2,800 drone at misil ang pinakawalan laban sa kanila, ngunit karamihan ay nasabat. Iniulat na sa negosasyon, sinabi ng mga opisyal ng United Arab Emirates kina Scott, Bessent at administrasyon ni Trump na ang desisyon ni Pangulong Donald Trump na umatake sa Iran ang nagdala sa Emirates sa isang mapanirang sigalot na may malalaking epekto. Bukod pa rito, iginiit ng mga opisyal mula sa Emirates na ang mga kinatawan ng kanilang bansa ay paulit-ulit na nagbabala na maaaring lumipat ang Emirates sa paggamit ng yuan kung kakapusin sila ng dolyar para sa kanilang mga operasyon. Hayaan ninyong baguhin ko ang pagkakasabi. Nagbabala ang Emirates sa Estados Unidos na kung di sila bibigyan ng dolyar, nagamit sila ng yuan ng China. Ano ang patibong dito para kay Donald Trump? Kung magbibigay ng pondo ang Estados Unidos sa Emirates, magiging president ito at susunod na rin ang ibang bansa sa reyon na humingi ng pareho. Nagsimulang manghiram ng pera ang mga bansa sa rehiyon sa merkado para madagdagan ng reserbang likwididad dahil sa krisis na tinawag ng International Energy Agency na pinakamabigat na dagok sa kasaysayan ng supply ng langis. Ang Abu Dhabi, pinakamayamang emirate sa UAE, ay agad nakalikom ng halos $4 bilyong sa simula ng buwan. Nagbukas ang Bahrain ng 5 bilyong swap line kasama ang mga emirate sa simula ng buwan para palakasin ang katatagan ng pananalapi. Mahalaga ang puntong ito dahil ang desisyon sa swap lines ay ginagawa ng Federal Reserve System ng Estados Unidos na hiwalay sa administrasyon ni Donald Trump. Ayon sa Wall Street Journal, malamang na hindi maaprubahan ng swap line para sa mga emirate na magpapalala ng problema kay Trump. Kapag ganon, lalapit ang mga sheik kay Trump at sasabihing, pakinggan mo kaibigan, bigyan mo kami ng pera o magkakaproblema ka. Ginagamit lang ang instrumentong ito tuwing may matinding krisis sa mga merkado ng pagpopondo na nagbabanta sa ekonomiya ng Estados Unidos. May permanenteng swap line ang Federal Reserve sa mga sentral na bangko ng UK, Canada, Japan, Switzerland at EU. Gusto ko ring sabihin na nung matinding stress, nagbukas din ng ganitong linya para sa siyam-pang sentral na bangko tulad ng Mexico, South Korea at Brazil. May sariling alternatibong mekanismo ng suporta ang kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos nang hindi kasama ang Federal Reserve System.
Noong nakaraang taon, inaprubahan ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos ang 20 bilyong dolyar swap line para sa Argentina gamit ang pondo sa pagpapatatag ng salapi. Sa totoo, ang swap line ang tumulong sa partido ni Javier Milei na manalo sa eleksyon dahil nagdagdag ito ng likwididad. Ang dirham ng United Arab Emirates ay nakapeg sa dolyar at suportado ng 270 bilyong dolyar na mga reserbang dayuhang salapi. Gayunpaman, tumaas ang presyon sa dirham dahil sa panganib ng paglabas ng kapital, volatility ng stock market at iba pang shock dulot ng digmaan. Narito ang mga ministro ng pananalapi at pinuno ng sentral na bangko sa gitnang silangan na nagsabing hindi nila inaasahan ang mabilis na pagbangon ng reyon. Ayon kay Ministro ng Pananalapi ng Saudi Arabia na si Mohammed Al-Jadaan, maaring abutin kahit hanggang katapusan ng Hunyo ang pagpapanumbalik ng lohistika para sa pag-export ng lanis matapos ang kaguluhan. Dagdag pa niya at ito ay sipi sa mga umaasang mabilis ang pagbangon kahit tapos na ang labanan, dapat nilang muling pag-isipan ang kanilang inaasahan. Lumabas na ang paghingi ng pera ng mga Emirate kay Trump ay simula pa lang. Ngayon pa lang binibilang ng mga bansa sa Golpong Persiko ang pagkalugi nila sa digmaan at nakakatakot ang mga bilang. Dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz, nalugi ang mga bansa na mahigit 50 bilyong dolyar sa loob ng 50 araw ng labanan dahil sa hindi pagbebenta ng langis. Ang kabuang produksyon ng langis ng Kuwait, Iraq, Saudi Arabia at United Arab Emirates ay bumaba ng 10 milyong bariles kada araw pagsapit ng kalagitnaan ng Marso. Ang supply ng aviation fuel mula sa mga bansa sa Golpong Persiko ay bumagsak mula halos 20 milyong bariles noong Pebrero hanggang 4 na milyon na lang. За март и апрель суммарно. Isipin mo na lang kung gaano ito kalaki. Nagdeklara ng force majeure ang Qatar Energy sa lahat ng export contracts nito. Ang pag-atake sa gas facility sa Qatar ay nagpatigil ng halos 17% ng kapasidad ng bansa sa pag-export ng liquefied natural gas. Ibinaba ng mga analyst mula sa Oxford Economics ang forecast ng paglago ng GDP ng mga bansa sa Gulf Cooperation Council ng halos 2 percentage points. Samantala, sa Saudi Arabia at sa United Arab Emirates, inaasahan ang pagbaba ng GDP ng 3.5% naman. Samantalang, ang GDP ng Kuwait at Qatar sa pagtatapos ng 2026 ay maaring bumaba ng hanggang 14%. Malaki talaga ang halaga nito. At ayon sa mga ekonomista, tinatayang aabot sa 200 bilyong dolyar ang kabuuang pinsala sa GDP ng mga bansa sa Golpong Persiko dahil sa digmaan. Pero, bahagi pa lang ito ng problema. Halimbawa, tumigil ang operasyon ng Emirates at Qatar Airways dahil sa pagsasara ng airspace na nadulot ng halos 40 bilyong dolyar na pagkalugi sa sektor. Ang United Arab Emirates ay nalulugi dahil umalis ang mga mamumuhunan sa bansa. Sa parehong panahon, tinataya ng Tehran ang kabuuang pinsala sa kanilang infrastruktura sa 270 bilyong dolyar. At ito, pakinggan ninyo, ay mga 57% ng GDP ng Iran. At isang linggo nang nakalipas, opisyal na humiling ang Tehran ng kompensasyon mula sa Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain at Jordan para sa kanilang pakikilahok sa digmaang Amerikano-Israel laban sa Iran. Ang kaukulang pahayag ay ginawa ng permanenteng kinatawan ng Islamikong Republika sa United Nations, Amir Said Iravani. Narito ang kanyang sinabi. Nilabag ng 5 bansang ito ang kanilang mga internasyonal na obligasyon sa Islamikong Republika ng Iran alinsunod sa internasyonal na batas. Dapat nilang ganap na bayaran ang pinsalang idinulot sa Islamikong Republika ng Iran, kabilang ang pagbabayad ng kompensasyon para sa lahat ng material at moral na pinsala na nagresulta mula sa kanilang mga internasyonal na paglabag. At ngayon, ang paghingi ng United Arab Emirates kay Trump ng kompensasyon ay tila unang hakbang pa lamang dahil pagkatapos ng digmaan, gaya ng nakikita natin, mas lalo pang dadami ang mga problema. Dito ako maglalagay ng 3 tuldok. Ano ang inyong opinyon? Ano ang inyong mga konklusyon? Isulat ang inyong mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong magbigay ng donasyon o kumuha ng bayad na sponsor subscription. Paano ito gagawin? Makikikita sa description ng video ang lahat ng link at detalye. Nakasulat doon, suportahan ang channel ni Alexei Pechi. Pumili kayo ng kahit anong paraang maginhawa para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.